Mabentang pamatid-uhaw ang mga bottled water na inilalako sa kalsada, pero karamihan sa mga ito walang brand at hindi rehistrado. Ang tanong, ligtas na nga ba ang mga ito? Nakatutok si Salima Refran. Sa kabila ng manakanakang pag-ulan sa Maynila, di bawang bahagi ng bansa, ayon sa Pag-asa, officially ay summer pa rin. Patok na patok ngayon ang mga nilalakong bottled water sa kalye. Malakas-taas naman ang pagtitinda namin ng tubig. Alam mo naman, mainit. Kakailang benta ka sa maghapon ngayong summer? 100 ma'am, ganun. 100 bottles. Sa halagang 10 piso kada 500 ml na bote ng tubig, solve na ang uhaw mo. Pero ang tanong, ligtas ba ang mga inuming ito? Bumili ang aming grupo ng nilalakong bottled water sa EDSA. Kumuha rin kami ng sample ng binibenta sa kabaan ng Quezon Avenue. At isa sa Legarda Street, Maynila, na nakunan pa naming sa kalye mismo nilalagyan ng label ng tenderang ito bago ibenta. Agad namin pinasuri sa water laboratory ng Department of Health NCR ang mga nabiling deboting tubig. At makalipas ang 5 araw, kumpirmado na 2 sa 3 bottled water na aming pinasuri, kontaminado ng bakterya. Isa rito ay ang tubig na nabili sa Quezon Avenue, habang ang isa naman ay ang nilalako sa Legarda Street, Maynila. May mga bakterya po yan na nakuha doon sa samples during the course of examination. Positive siya sa total coliform count. So, ibig sabihin may bakterya yung samples na sinabmit. Cholera at diarrhea ang ilan sa mga sakit na dala ng kontaminadong tubig na kung hindi maagapan ay maaari raw magdulot ng kamatayan. Napakabilis ng impact yan sa tao once na contaminated yung drinking water. At most, mga 5 to 10 minutes may effect kaagad yan. Dahil posibleng kontaminado ang ilang bottled water na nilalako sa kalye, paalala ng DOH, maging mapanuri sa pagbili ng inuming tubig, ano man ang panahon. See to it na yung drinking water na kanilang binibili ay mayroong LTO or license to operate approved by the Food and Drug Administration. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.